Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na dubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, gawan mo kami. Piti natin ang luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Jesucristo. Ipagkaloob mong magalap sa Espiritu ang iyong bayan at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kilala ni Isaias ang isang mahiwagang tao, isang tagapaglingkod ng Diyos na naghahatid sa sambayanan, panumbalik sa Panginoon. Ang pangitaing ito ay angkop na tumutukoy sa katauhan ni Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudlan. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo ng karangalan, sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel, na aking lingkod. May mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo bukod sa Sa mong tugunan, nasa batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Ikaw ang pagbasa. Ngayon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo ay alisin ng Diyos, inihalin ni si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patutuan ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangalan ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan, talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyakan. Mga kapatid ko mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki.
Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya. Kaya, sino ba itong nasa harapan ninyo? Ang pangalan ko po ay Rene Mangahas. Ako po ay tubong Nueva Ecija. At sa kasalukuyan po ay nagsisilbi doon sa Eastern Shore, sa isang parokya doon. Ang pangalan po ay St. Christopher. Ito po yung lugar immediately after crossing the Bay Bridge. That island, Kent Island, has a parish, and the parish is named St. Christopher. So doon po ako naka-based. At sa kasalukuyan po, ako ay nakapahiram dito sa diocese ng Wilmington. So medyo po malilito kayo ng konti. Siya pala ay taga Wilmington. Bakit nandito sa Eastern Shore? Kasi po yung Eastern Shore ay ecclesiastically under the jurisdiction of the Diocese of Wilmington. Geographically, it is part of Maryland, but ecclesiastically, it is being ministered to by the Diocese of Wilmington. Kaya po ako'y naroroon. At malapit lang po dito yon, kaya ako'y nakakatawid ng mas mabilis. Na di umano po may nagbulong daw na anghel kina Kuya Joe at saka kay Ate Agnes na meron daw Pilipinong naligaw doon sa Kent Island. Kaya po ako'y kinontak nila at yun po ang simula kung bakit kami nagkasama-sama hanggang sa dumating yung pagkakataong ito na naimungkahi na bakit hindi simula na magkaroon ng Filipino Mass dito sa area na ito. Kaya po yun yung maikling kwento ng aming love story ng community po na ito na siyang nagtataguyod principally itong ating pagdiriwang. Yun naman po ang aking pagkakapahiram ay 3 taon hanggang sa posibilidad na 5 taon na maximum. Yun po ay ang kasunduan ng obispo sa Pilipinas at ang obispo dito sa Wilmington. Bakit po kanyo? Kasi po, nung huling taon ng aking pag-aaral, para sa lisensya ng canon law, ang nagbigay po ng scholarship o financial support sa akin ay ang Diocese ng Wilmington para sa huling taon. So, in other words, the reason why I'm here is because it is payback time. Bayad utang po ito, kaya ako po ay dito at nagsiservisyo, naglilingkod dito sa area nito ng United States. So, yun po yung pagpapakilala ko sa aking sarili. Pwede ko rin pong idagdag na ako'y 18 taon na sa pagpapari. Ako po ay naordinahan taong 1983. Kung hindi po kayo pamilyar sa numero sa atin, yun po ay 1983. Ano po? 1983. Na-ordain po ako kasama ng kasabay ng aking kapatid. 2 po kaming na-ordain. Ako po ay produkto ng seminaryo ni San Jose na ang mga nagpapalakad ay ang mga butihin at mga magagaling na eswita. At ang kapatid ko naman po ay produkto ng pamantasan ng Santo Tomas o ng University of Santo Tomas at ang nagpapatakbo po na yung mga magagaling ding Dominikano. Kami po ay na-ordain ng sabay kasi po ay siya ay nag-regency. Ibig sabihin po nun medyo nag-isip-isip pa ng 1 taon para po talagang siya may sa pagpapari. At pagkatapos po nun ako'y nakahabol kaya po kami ay nagkasabay na
na naordinahan. Hindi na po ako nag-regency, kaya kami po ay nagkasabay. So yun po yung aking maikling pagpapakilala. Ako po ay 42 taong gulang na at binatang-binata pa rin po. Okay, so pauna po sa lahat I would like to publicly acknowledge the hospitality and the generosity of this parish, St. John the Beloved, St. John the Evangelist Parish. And we have here with us, representing the very good pastor, Father Mitch Rosansky, our beloved deacon, the one seated to my left. Deacon Dean Lopata. Siya po itong napakabait na sa simula pa lamang na naimungkahi ang posibilidad na magkaroon ng misang Pilipino ay kaagad ay sumusuporta po siya at tinutulungan tayo. Kahit na po ngayon na misa natin, he knows nothing about our language, Filipino language, yet he is so kind enough to be around and continue to serve as deacon just so he could express that sense of welcome and support for this endeavor we are presently initiating. And so once more, let us recognize Dean Lopata, Deacon Dean. Mabuhay! Mabuhay. At kayo naman po ay batid kong galing sa iba't ibang lugar. Kaya po, alamin po ninyo na ito ay pasimula ng regular na misang Filipino dito sa area na ito ng Anne Arundel County. At ito po ay tuwing ikatlong linggo ng bawat buwan. Ngayon po ay ika-4 na linggo, pero sa darating pong buwan ay ikatlong linggo at 2:00 in punto. Ano po? Hindi po 3:00 na dispunto. Kung hindi, 2:00 po tuwing ikatlong linggo dito sa simbahang ito. Kaya po merong sign-up sheet doon sa likod o sa foyer para po sa mga nais makibahagi at tumulong sa pagtataguyod nitong ating misang ito para sa mga Filipino sa wika natin. Kaya po, maaari po ninyong isaalang-alang na makisangkot at maitaguyod po natin ng matagumpay itong gawain na ito. Amen? Amen. Paano ko na pong pinapaabot din ang pasasalamat at pagkilala doon po sa ating mga servers. Kung tawagin po natin sila sa Pilipinas ay lingkod altar. Ano po, yung mga batang nagsaserve. May I ask for all our servers to please stand up? We would like to recognize you. Generously serving and giving your time, practicing, so that we can have this opening salvo of our celebration, a meaningful and truly a colorful one. Once more to our lingkod altars, our activities. Siyempre po, yung choir ay isa pang nag-apura na tayo ay pamunuan sa pag-awit. Kita niyo naman po yung nakaupo kanina sa trono ng piano. Ang ating pong magandang si Sister Sally. Gayon din po, meron po tayong gitaristang galing pa sa New York para lamang tumulong sa atin. Naririto po si Grace. At si Grace nasa likod. Pag-uunawa at pagpapahalaga kung bakit si Juan Bautista ang unang-una sa lahat ng mga linggo na nasa kalendaryo ng simbahan na ipagdiwang ang kapistahan. Kung inyo pong re-reviewin ang inyong kaalaman sa ating liturgical calendar, tayo po ay nasa panahon na ngayon ng panahong ordinaryo, ordinary time. Katatapos lang po nating nag-celebrate ng triple whammy ng Easter. Ano po ba yon? Resurrection, Ascension, and Pentecost. Yun po yung triple whammy ng Easter. Pagkatapos po nun, kasunod ay Trinity Sunday. Ang banal na isang tatlo.
Sa Espanyol, Santissima Trinidad. Sa ating pong wika, banal na isang tatlo. Ang galing po, ano? Isa na tatlo. Aba, kuhang-kuha, ano po? One God, three persons. Pagkatapos po noon, ang kasunod ay ang pagdiriwang ng banal na presensya ng Diyos sa kapistahan ng katawan at dugo ni Jesucristo. At ngayon po, pagkatapos ng malalaking kapistahan na yon, biglang-bigla, mayroong pagdiriwang ng santo. Si San Juan Bautista. Ito po ay hindi lamang aksidente, kung hindi sinadya para ipaunawa sa ating mga mananampalataya, para ipaunawa sa atin na naririto ang isang katauhan. Naririto si Juan Bautista upang ipakilala sa atin kung paano tayo huwag nating isipin na dahil sa ating kasawan, tayo ay mas mainam, tayo ay mas magiging maganda. Persons are gifts that come all wrapped so differently. At yung po ating balot ay hindi mahalaga. Mahalaga yung ating puso, yung pa rin ating kalooban, yung ating pa rin pagkatao. Mga minamahal na kapatid, sasabihin sa atin ng kasalukuyang information technology. They're also making a statement, be informed, because knowledge is power. Totoo po yun. Kailangan natin maging maalam. Pero higit sa lahat, ang kaalaman natin ay ang tunay na kaalaman. At itong sinasabi ng banal na kasulatan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. That love, that reverence of God is where truly one understanding na siyang tunay na karunungan at hindi ang basta impormasyon lamang. Amen? Amen. Sa panghuli, mga minamahal na kapatid, dahil tayo nasarap na ng gusto, meron lang tayong hanggang nasa high school pa. Sabi po sa geometry, the shortest distance between 2 points, kahit na nasaan yan, the shortest distance between 2 points is a straight line. Where you are, gayon din nasa sa loob ng inyong misalet, ating ipahayag ng sama-sama ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu. Upang ang Santo Papa, mga obispo, pare, mga religyoso at mga religyosa, at mga laikong ay katulad kay Juan Bautista, sa walang lungkot na pinakahayag sa lahat ng mga tao at ni Jesus bilang Panginoon, Kordero ng Diyos at kapagligtas ng sa katawan. Manalangin tayo. Panginoon, akayin kami sa daan ng kapayapaan. Upang ang mga naninilbihan sa pamahalaan at mga institusyon ay matuto sa halimbawa ni Juan Bautista. Pagbutil ng Kristo, pagbaling ng bigay ng buhay mo. At alam na nagmula sa isang tangkay ng bukas, itubig na bigay ng lahat. Ngunit ang gabi, alay na ikot, pagkatinig na nakalungkot,
Kapandoob na ito aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng huling hupunan. Tunghayan po ninyo ang inyong misa ng sambayanan. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niyang karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Tumayo mo lahat. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan ng nagdurong darating at narito na nga si Jesucristo naming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi, at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya inuwaro, kanya nang ikinagala ang pagdating ng tapat niyang pinanindigan dahil Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanat. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak ang aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tumayo po tayo na. Kristo ay inihain, bilang pagkain inumin, at sasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Juan Pablo na aming Papa, ng aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, lalong-lalo na ang aming Kura Paroko, si Father Mitch Rosansky. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Ray, Crisanto, Iluminada, Teofilo, Nena, Herbasia, Elmo, Eleuterio, Leandra, Esmeraldo, Maman niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagkakataong po ito, bago natin awitin ang Ama namin, kinaganyan ko po kayo na sundan ako sa magiging pagkilos ng aking palad sa iba't ibang bahagi ng Ama namin.
At ito po ay mga hulugan na yung mga nakatayo sa pinakagilid ng upuan ay mamaya sa bahagi ng awitin, sa isang bahagi ng awitin ay maghahawak-hawak kamay. Awitin po natin ito ang Ama namin, kasabay ng pagpapahayag nito sa pamamagitan ng ating mga palad. Sumunod po kayo sa akin. Hinihiling namin kami iadiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakaroon ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo aming pananaw, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Lumuhod po tayo. Narito siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan.
Para po sa ating komunyon, mayroong magiging 3 istasyon para sa ating pagtanggap ng katawan at dugo ng Panginoon. Si Deacon Dean ang siyang magbibigay ng dagdagan at pagkilala sa nangyaring partisipasyon sa ating pagdiriwang na ito ng banal na misa, lalo na sa ating mga Knights of Columbus na naririto. Kung narinig ko na talagang impressive sa mga Knights of Columbus na Filipino dito sa Amerika ay ang council dito sa Maryland na ito na 90% po ay mga Pilipino na talaga namang kahanga-hanga na mayroon tayong ganong uri ng mga mananampalataya na aktibo-aktibo dito sa bansang ito ng Estados Unidos. So, nais ko pong ipaalala na ang kasunod nating misa ay sa 3 linggo ng darating na buwan. The 3rd Sunday of the coming month at 2 o'clock in the afternoon. At nais ko po talagang ika nga ay palimusin to beg your participation and bring along somebody else next time and share with them to our compatriots this occasion that we can celebrate the Eucharist in our language. Gayon naman po ay akin naman laging kinoconsider na meron ding mga gustong dumalo sa atin na hindi naman sanay sa wika natin, kaya naman po ay malaking porsyento rin yung ginagamit kong wikang Ingles sa ating pagdiriwang. At palagay ko po ay tamang-tama lamang iyon sa bagong pakahulugan. Baka hindi niyo pa po alam, ang ating pong wikang pambansa ay hindi Tagalog, kung hindi ang tawag po ay Filipino, with the letter F as an addition, together with some 6 more letters from other languages, which makes our alphabet, the Filipino alphabet, even more rich or richer than other languages, because somehow we have 28, if not 30 letters in our new alphabet. And that language, that Filipino language, is supposed to be evolved or to evolve from the major 7 or 8 dialects, Pangasinense, Ilocano, Jaipangar, Bisaya, Ilonggo, Cebuano, Bicolano. Basta po itong lahat ng ito, ayon sa pananaw ng saligang batas sa atin, ay itong panggagalingan ng ating binubuo at kasalukuyang pinagyayamang wika ng tawag ay Filipino. Ang tawag po naman sa atin bilang mga mamamayan, bilang mga tao ay Pilipino. Manalangin ng iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang. Si Jesucristo naming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Isa puso din natin ang sinumang tao na nais nating bahaginan ng mga biyaya at pagpapalang hatid ng ating banal na pagdiriwang na ito. Naway pagpalain ka, naway kukupin kanya, naway
Naway magpakita siya kaawaan ka. Naway pagpalain ka, naway kukuhin kanya, naway magpakita siya mapayapa. Gumawa ng buwan ng mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa Kanya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanya. Mga biyaya at awa sa Panginoon. Uuwi na ba si Evelyn? Hindi na po kayo? Ha? Hindi, ako kakantor ako. 5:15 mas. Hello, Ate Grace! Sa susunod na misa, magkakapano tayo? Ito ang aming soloista. What's your name? JR. Kumuha muna ako. Cameraman ako. Papadala ko nga sa Pilipinas. Channel ko. Hinintay ko po. Okay lang po. Pwede ka mag-payag. po natin sa sinapo, bali tatlo po ang dapat sa buhay at ito. Isa pa rin po sa loob ng inyong librito ay may love offering na sobre. Kung pwede lang po sana pakihanda na ngayon bago tayo mag-umpisa para ma-smooth po yung pag-collect na mamaya. Maraming pong salamat. Paki sa inyong lahat, sa ngalan ng Sambayanang Pilipino ng Anne-Arundel County, malugod po namin kayong tinatanggap sa pagdiriwang na ito ng Eucharistia. Ngayon po ay 15 linggo ng karaniwang panahon. Samahan po natin sa kanyang pasasalamat ang Manalag family
na ito po ang kanilang anibersaryo ng 1 taon na po sila nandito sa Estados Unidos. Pati po samahan po natin si Mami Batak sa pasasalamat sa Panginoon sa kanyang paggaling, sa kanyang karamdaman. At sa handog ng buhay, si Enrica Caparos na nagdadaos po ng kanyang 83 kaarawan, si Father Danny Cipriano, ng kanilang pagtitipan, si Nestor at Annie Dominguez. Samahan na rin natin sa kanilang tanging intensyon ako po, si Agnes Nepomuceno, si Dan Gertie, Mel Baban, Alice Medellina, Justino Galton, at Mami Batak. At kaisa ng kanilang nagmamahal na pamilya, alalahanin natin ang ating mga yumawa. Si Ben Ingala, Roy Baldwin, Elmo Gayoso, Arthur Rigor Rodriguez, at sa kaarawan din po ni Louis Victorio. Isa pang humimao, recently si Miss Buko, Mrs. Buko. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Rene Mangahas. Kasama po si Reverendo Padre Danilo Cipriano. Magsatayo po tayo at awitin po natin ang mga kapatid. Sa Ebanghelyo ngayon, tinanong si Jesus, ano ang dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? Ito rin ang tanong natin ngayon. Ano ang dapat nating gawin upang tayo maligtas? Sa talinghaga ng mabuting Samaritanyo, nagbigay si Jesus ng isang simple ngunit ipapakita natin ang ating pananampalataya ay tunay at buhay at hindi lamang basta isang uri ng doktrina. Simulan natin kanto. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Madali nating maipahayag na mahal natin ang Diyos.
ngunit mabagal naman tayong magmahal sa ating kapwa. Sa mga pagkakataong ginawa nating bukang bibig lamang ang ating pananampalataya, hingiin natin ngayon ang kapatawaran ng Panginoon. Saglit tayong tumahimik, iyuko natin ang ating mga ulo at matayimtim na aminin at sisihan ang ating mga kasalanan. Panginoon, gawaran mo kami. Kami sa aking sarili.
Nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungan sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang tinig ng inyong punong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautusan na binibigay ko sa inyo ngayon ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at may sa katuparan. Di wala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at may sa luwa. Dinggin sa mga panahon ng iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Tugon po natin. Naghihirap ako't pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Tugon po natin. Sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Tugon po natin. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang spiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan?
Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Hello, Mike says. Salamat po, Doktor. Ating pagtitipon ito ng misang Pilipino. Pero bago po yun, nais kong tsakin na mapakinabangan natin magamit itong ang misa ng sambayanan, tapos ito pong misalet, pati na po yung mga awitin na print ng separately. Kaya sa mga ushers, kung nakikinig sila sa labas, pakidala dito sa loob lahat ng gamit at mabigyan yung mga taong nakapasok sa loob pero hindi nabigyan ng kopya para po tayo ay makasunod sa buong nating pagdiriwang. Meron din po isang grupo, yung Misang Pilipino rin, meron sila sa St. Mary's sa nila. Okay, pakituloy natin yan sa grupo ng mga taga-Rockville. Yan. Bigyan po natin muli ang pagkilala. Maraming salamat. So ito po ay magpapatuloy lamang ng inspirasyon at tulak ng Espiritu Santo na bakit pa hindi tayo makapagdiwang ng pagsamba sa wika natin. Kung paano mayroong Korean community, Vietnamese, Hispanics, Polish, ano po ba yan? Italian, siyempre, dapat yung leader sa Asia ay meron lalong-lalo na ang mga Pilipino. Amen? Okay. Sa kasunod po, nais kong kilalanin din ng hulog ng langit. Kami kasama po tayong pari ngayon at ang kanya pong pangalan. At nais ko po sabihin na kanina nagpakumpisan na agad siya sa mga dumarating kasi gagawin din po natin yon. Bago tayo magsimula ng misa ng 2 o'clock, ay meron din daan tayong pagdiriwang ng pagbabalik loob o kumpisan. At ito po ay gagawin natin bago mag-misa ng alas 2. At pagkatapos ng misa, kung meron pang gusto mag-kumpisan, pwede pa rin po kami na sa inyo ay kami pagdiwang na ito. Ando po ang kanyang tindig na matikas. Siya po ay aking kaibigan, profesor, naging Paris Cristo po sa seminaryo at coach po sa maraming mga talento na punong-puno ng kanyang kagalingan. Siya po ay si Father Danilo Cipriano. Tapos po yung nasa kanan po ni Father Danny Cipriano ay isa namang diakonong Pilipino. Meron pong dalawang uri ng diakono na mayroon dito sa Amerika, pero sa atin po sa Pilipinas hindi po masyadong nasisimulan. Meron po yung tinatawag na transitional deacons, meaning to say it is a transition period before they are ordained as priests. Pero meron din po nung tinatawag na permanent deacons. Sila po ay mga mayroon po silang kabiyak, may pamilya sila. Narito po yung kanyang kabiyak, pero sila po ay nanginilbihan din sa hanay ng mga kleriko bilang diakono. At naroon po siya ang ating diakonong Pilipino, si Dr. Reverend Perfecto. Naibigiro po sa amin ni Reverend Perfecto, nandun daw po siyang ipanganak. Nung makita siya ng doktor, sabi po sa kanya sabi daw po ng doktor, perfect! Pero nung makita daw po ng kanyang nanay, oh! Nakita daw po itsura. Kaya naging perfecto. So ito po ay bagay na makikita natin biyaya para sa atin na mayroon tayong pagdiriwang na ito kung saan nais nating marating ang mas maraming Pilipino na sa totoo lang ay napapawalay na sa atin. Marahil ka na ng kaabalahang kumita at maghanap buhay sa bayang Ire. Nawala ng hinala kung hindi ang pera, kwarta, salapi. Iisa lang po yun. Pero yung iba naman po ay naakay ng iba dahil hindi nila makita ang makahulugang pagdiriwang sa isang bansang kanilang kinarapnan. Hanap po nila yung diwa ng Pilipino
Pilipino na masayahin. At talaga naman yung pagdiriwang po natin, walang sinabi ang pagdiriwang ng basa. Sa unang pagbasa, sinasabi sa atin, ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Deuteronomio 30, versikulo ng Panginoon. O dalhin mo sa langit yung kotse mo, ha? Baunin mo. Hindi Iiwanan mo at ikaw ay haharap sa Kanya na walang ibang dala kundi ang iyong puso. To love God, to serve another, loving one another, serving one another. Amen? Sabi po ng isang aklat na sinulat din ng Amerikano, nakakatuwa, at yung pong Amerikano nagsulat, hindi pa katolikong Amerikano, kung hindi isang ministro. Ang sabi po ng pamagat ng libro, all I needed to know at ng sangkalupaan, ito ang ating pananampalataya, ito ang ating ipinapahayag, bilang isang bayan na katipon sa ngalan ni Kristo ating Panginoon. Sampalataya ako kay Yesu Cristong bukong niyang anak. Siya ay nagkalawang tao at isinilang ni Birheng Maria. Ipinahabo sa krus na matay at siya para sa atin, siya'y nabuhay muli, ngayon'y nakalugno sa kanan ng Ama. Ito ang ating pananampalataya, ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayan na sa ngalan ni Kristo ating Panginoon. Masampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga pagpapatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ito ang ating pananampalataya, ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayan na katipon sa ngalan ni Kristo ating Panginoon. Ito ang ating pananampalataya, ito ang ating ipinapahayag bilang isang bayan na katipon sa ngalan ni Kristo ating Panginoon. Na matuto tayo magmahal, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi kayo na rin sa gawa. Batid natin ang ating mga kahinaan, kaya sabihin natin, Panginoon, turuan mo kami makipagkapwa. Ngunit maging mahabagin at mapagmahal sa kapwa nang sa gayon ay makamit din nila ang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami makipagkapwa. O
upang ang mga bagong halal na pinuno ng ating bayan ay magsimula ng tumupad sa kanilang mga pangako at paglilingkod at Pagpapayayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkakiibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Hanggang makalungkot mo, tinapay na nagmula sa bukid ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At anak na nagmula sa isang tangkay ng bukas, ngunit natanggapin sabi kong nagbibigay buhay, kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alat na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tumayo po ang lahat. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng isang. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon, inyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minerapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gaya ng ginawa natin noong nakaraan, ipapahayag natin ang Ama namin, ang panalangin ng Panginoon mismo ang nagturo sa atin, kasabay ng pagkilos ng ating mga palad. Huwag po muna maghahawak-hawak kamay, pero maglapit na yung mga nakatayo sa gilid ng ay, kasi po ay sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo, pinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa inyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mapapalad ang mga tinawag niya upang isabuhay ang utos ng pag-ibig. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin isa puso ang biyayang naisipagkaloob ng Diyos sa inyo, pati na rin ang sinumang tao na nais nating bahaginan ng biyayang hatid. Makaunay, mapaalalahanan, isahan, every third Sunday, the birth of March. At yung pong misa ng sambayanan, pakiiwan lang po doon sa mga ushers para magamit rin namin ulit. Santo, santo.
I used it last time. Lahat kayo nakatingin doon para sabay-sabay. Sabay-sabay. Ang ito dito, ulitin. Hindi ko naintindihan kung ano ulitin. Mamutan daw. Sige, ulitin niya. Once more. Mas maganda kung nakatayo tayo eh. Tayo. Para yung tayo. Alam mo, practice natin. Gusto mo na bago ulit yung dapat nila. Pwede, sino mag-second? Ayaw kami. Pwede practice natin. Merong men and ladies. Teka, ang kaumunyan kayo, ano? Web. Alam mo, meron akong bibiyasa ako, pero hindi ito. Habang inuulit ito. Mas sponsor ko ako pagka ako bibiyasa. Wala dito. Wala dito. Pag-aralan natin yun. Pwede pakinggan muna natin. Nasa yan. Alam mo, Ramon? Ramon, no? Alam mo. Oo, sandali. Hindi, Dito? Titigan ko lang. Pero dito, abangin naman balik yan, pero iba. Iba.